Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan matutunghayan natin ang harap-harapang pagsisinungaling ng dating Undersecretary ng DepEd na si Gloria Jumamel Mercado. So without further ado mga kababayan, panoorin natin ang video. Bunin niyo sa paragraph 4, between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position in DepEd during that time. Concurrent. Ano po? Tama po ba? Concurrent position. Yes. Your Honor. So tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, Okay. Mr. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. 50,000. So 50,000 times 9. So for 9 months, ilang buwan po kayong naging Hope? 9 months? May I explain that? Yes, please. I've been receiving that envelope, but I never opened it while I was at DepEd. Okay, mga kababayan, bantayan natin ang part na ito mga kababayan. Kasi dito nahuli ang kanyang pagsisinungaling. Some of my friends, when I left, we saw that those envelopes still intact, not opened. So I actually didn't know how much money there was. Tandaan natin mga kababayan, pag alis niya, hindi niya alam kung magkano ang laman ng envelope. In each of the envelope. But how did you know na pera po ang when I laman nun? retired already, I was asking for an exit call so I could You were asking for? for an exit call when I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, Okay. but I wasn't able to have that exit call. I wasn't able to return, but so I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization. Okay, ayan mga kababayan, paano ka magdodonate kung hindi mo alam kung magkano ang laman ng envelope? Tanga ka ba? Idodonate mo yung nasa loob ng envelope, ngunit hindi mo pa alam kung magkano ang nilalaman nun. Hindi magmumukha kang tanga. Paano kung 20 pesos, 100 pesos, or 1,000 lang laman ng envelope na yun? Hindi nagmumukhang tanga ka kung idodonate mo yun sa non-government organizations. So dyan pala mga kababayan, malaking palaisipan na yun sa atin. Organization, which I did, and that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it, and it was 50,000 per envelope. So 50,000 times 9, It's 450 po. And 450. they issued me a receipt for that 450. Tandaan natin mga kababayan doon pa lang daw niya binuksan ang envelope sa mismong NGO na kanyang pinagdonita ng pera. So doon pa niya nakita na 50,000 ang laman ng bawat siyam na envelope na yon. So tandaan natin yung part na yan mga kababayan. Okay. Sino po nag-issue ng receipt? The one who it's an NGO that I Okay, so yung donated the money. pinag-donate po ninyo. Yes. Do you have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Can we Yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. Please, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair It's for you very to be sad. given the opportunity to reply to the Vice President. Diyan na mga kababayan, nag-acting pa yung lola natin na it's very sad. At ito din si Isidre, parang minamind condition niya yung mga Pilipino na kesyo na trabaho ka ng mahabang
taon, for 40 years as public servant, tapos sasabihan ka lang na disgruntled employee. So tingnan natin mga kababayan na kasi nagpapaawa effect na sila sa sa mga mamamayang Pilipino. Pinagmumukha na nila tayo dito na mga bobo. Tingnan natin. I think I don't want to do this, but since siya na yung Okay, ayan mga kababayan. Tingnan natin yung part na yan. That part mga kababayan, Diyan natin mahuhuli ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang script na hindi pulido. Tingnan natin ha. nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. Ayun. Ayan mga kababayan. Huling-huli si lola natin na si Gloria na nagsisinungaling. Gloria Jamamel Mercado, isa kang matandang sinungaling. Di ba sabi mo, i-donate mo na, binuksan mo na, i-donate mo na sa NGO, binigyan ka na ng resibo, ba't nadala mo pa yung siyam na envelope ngayon dyan sa hearing? So, nagkukontrahan na yung statement mo. So, mali-mali na yung script na ginawa ni Tambaluslos. So, ano kayo ngayon? Naka-televise kayo, naka-record ito. Makikita ito ng buong Pilipinas at alam niyo naman mga Pilipino, hindi mangmang. Talagang i-review yung video. Yan. The envelopes where the money was. Comsec, So it's 9 envelopes. kuha po yung So envelope. it says hope and the amount is there. Matanda ka na nga, sinungaling ka pa. Talagang para sa pera, Nagkakaisa talaga itong mga demonyong ito para wasakin si BP Inday Sara. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos Ayun, umaarte na siya dito na part na masakit di umano. Masakit naman yun talagang masakit kasi kaya itinanggal ka, nagsolicit ka ng 16 million sa private company nang hindi alam ni VP Sara. At ang masakit doon, ang malala roon, pangalan ni VP Sara ang hindi ginamit. Syunga ka bang matanda ka? inano ka ng vice president, di Paawa effect na yung mukha ni Lola. Tingnan mo. ba? So ayun mga kababayan, nakita natin, nahubaran sila sa kanilang mga kasinungalingan. Yung script nilang gawa-gawa, hindi nagtutugma na hindi na yun, alam mo talaga nagsisinungaling yung tao kasi hindi na nagtutugma ang mga pangyayari. Tumanggap siya ng pera, ng envelope. Uncomfortable daw siyang tumanggap dito for 9 months. Hindi daw niya binuksan. Doon na niya binuksan sa NGO nung i-donate niya. Kahit hindi niya alam kung magkano ang laman. I-donate niya sa NGO. Nung binuksan niya sa NGO, doon pa lang niya nalaman na tag 50,000 ang laman ng bawat envelope. Ngayon, para magbukang realistic yung acting ni Lola Gloria, para magmumukha siyang totoo, dinala niya yung siyam na envelope. So ano kayon? Sunog ka ngayon Tambaluslos. Bobo ito si Lola Gloria. So paano kayo ngayon? Sunog kayo. So yun lang mga kababayan. Comment your thoughts down below.